salamat sa isang pagkakataon na inyong pinagkaloob sa amin. Salamat sa presensya ng bawat isa. At salamat, Panginoon, sa opportunity na kami po ay mag-aaral ng inyong banal na salita. Sa iyo po namin pinagkakatiwala ang aming pag-aaral sa pamagitan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. So, sa 2 Corinthians 4:3, but if our gospel be hid, it is hid to them that are lost. So, kung pag-uusapan po natin yung gospel, sa Biblia ay maraming gospel. Pero mayroong gospel po na dapat nating pag-aaralan. At kung ang gospel na ito, pag naitago, ang tendency, wala pong kaligtasan. Ayan, paano natatakpan o naitago ang Ebanghelyo. Dito sa verse 4, hindi sila sumampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng daigdig na ito. Sila ay binulag nito upang hindi nila makita ang liwanag ng mabuting balita tungkol sa kaningningan ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. So dito mga kapatid, makikita natin, mayroong isang gospel na natakpan or naitago. Kaya, kung ang gospel na ito, pag naitago ang gospel na ito, hindi po maunawaan ng lahat. At alam niyo po, ang gospel na naitago or natakpan, ito yung gospel tungkol sa ginawa ng Panginoong Hesus, na kung ito'y paniniwalaan, ang tao ay maligtas. Anong sinasabi sa 1 Corinthians 15:1-4? Ito po yung gospel na natakpan or naitago, na kung saan dahilan na hindi naunawaan ng maraming tao. Sa unang Korinto 15, chapter 15, verses 1-4, at ngayon ipinaalala ko sa inyo, mga kapatid, ang mabuting balita na ipinapangaral ko sa inyo. Iyan ang Ebanghelyo na iyong tinanggap at naging salikan ng inyong pananampalataya. Sa pamagitan nito'y naliligtas kayo kung matatag kayong nanaman sa salitang ipinapangaral ko sa inyo. Liban na nga lamang kung kayo'y sumampalataya na di iniisip ang inyong sinampalatayanan. Sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang aral na tinanggap ko rin. Si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan bilang katuparan ng nasasaad sa kasulatan. Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw, ngayon, or ayon din sa kasulatan. Dito po, ipinapakita kung ano ang gospel na dapat nating paniwalaan. Ano ang gospel na dapat nating paniniwalaan, at kung ito'y paniniwalaan, ang tao ay maligtas. At yung gospel na ito, ang Ebanghelyong ito yung naitago or natakpan. Kaya kung hindi natin maunawaan ang Ebanghelyong ito, ang tao ay mananatili doon sa kanyang dating estado. So mahalaga ba na maunawaan ang gospel? Mahalaga ba maunawaan ang Ebanghelyo para ang tao ay maligtas? Yes. Sa panahon natin ngayon po, kailangan nating maunawaan ang Ebanghelyo. Ano bang Ebanghelyo na dapat nating paniwalaan para ang tao ay maligtas? Ang Ebanghelyo tungkol sa ginawa ni Kristo sa cross, na siya'y namatay, inilibing, at siya'y nabuhay sa ikatlong araw. Ibig sabihin, kung paniniwalaan natin ang ginawa ng ating Panginoon, doon po ang tao makakasumpong ng kaligtasan. Ang kaligtasan po ba ay ang tao ang gumawa? Hindi, ang Panginoon ang gumawa para tayo maligtas. Ano ang part natin para tayo maligtas?
dapat natin paniwalaan ang ginawa ni Kristo. Wala na pong iba na dapat gagawin ang tao para siya'y maligtas. Ang kanyang gagawin ay ang sumampalataya sa ginawa ng ating Panginoon. Okay? So, papaano nga kung naitago? Papaano nga na yung gospel na yun ay natakpan? Dito po papasok ang tinatawag na relihiyon. Okay? Sa daming relihiyon, hindi pare-parehas ang ipinapangaral. Bakit kaya? Sa daming relihiyon, hindi pare-parehas ang kanilang ipinapangaral sa mga tao. Iba't ibang doktrina ang ipinapangaral. Bakit kaya? Dahil po ang gospel na napakahalaga, ito ay natakpan. Ang gospel ebanghelyo na napakahalaga po ay naitago. Kaya, ang nagiging resulta, relihiyon. Kanya-kanyang tayo ng mga relihiyon at kanya-kanyang presentation ng salita ng Panginoon. Pero dapat, ang salita ng Panginoon ay isa lang ang presentasyon. Hindi po marami. Kung Biblia ang ginagamit, dapat isa lang ang patutunguhan, isa lang ang dapat layunin. Bakit ang daming mga religious group? Dahil po sa pagkaunawa sa Bible na hindi po nasunod kung ano dapat ang paniniwalaan. So sa umagang ito, mayroon tayong mga ilang bagay na pwede nating pag-aralan. At using right division, rightly dividing faith from religion. May mga ilang bagay na pwede nating alamin from the scripture. So ito po ang mayroon tayong 5 na pwede nating alamin. The final chapter, the believers and professors, rightly dividing faith and religion, saved and lost today, and then false brethren and ignorant brethren. So dito po, isang kilala na writer, si Scofield, i-example na ang kanyang presentation sa Bible ay wrong division. Wrong division, kaya wrong right division. Ang ibig sabihin, bakit po? Hindi siya mid-acts. Si Scofield ay isa siyang acto at proponent ng ibang religious sect na halos pinaniniwalaan ang kanyang presentation, ang kanyang theology, but ang problema po, hindi siya mid-acts only. Hindi siya mid-acts. Anong ibig sabihin po? Hindi niya pinaniniwalaan sa kanyang komentary, sa kanyang paniniwala na si Apostol Pablo ang pinili ng Panginoon maging apostol para sa ating mga Hintil. Siya po ay kanyang pinaniniwalaan na ang church, the body of Christ, ay nagsimula doon sa Acts 2. Okay? Doon nagsimula sa Acts 2. Hindi po dahil ang church na tinatawag body of Christ ay kay Apostol Pablo inireveal, hindi doon sa Acts 2 na si Pedro ang apostol at yung mga apostles na kasama niya. Kaya siya ay example, si Scofield na wrong right division. Then, ayon pa sa kanya, yung rightly dividing the word of truth sa chapter 10, doon sa Acts, believers and professors. So, doon po ipinaintindi the believers and then the professors. So, may division regarding the true believers and then the false believers. So, kung i-try natin i-rate from 7 out of 10, ilan kaya ang totoong believers? Mayroong tinatawag false or fake, superficial, nominal. So, ang dami po na malalaman natin kung pag-uusapan natin ang Bible.
So regarding believers and professors, pag sinasabi nating mga professors, ito po ay a person or mga group of people na nagtuturo ng salita ng Panginoon base sa kanilang pagkaunawa. Okay? So, si Jesus Christ, mayroon siyang binanggit sa Mateo 13. Mayroon siyang binanggit dito sa Mateo 13. Mateo 13:24 to 30. Verse 24, inilahad din ni Jesus ang talinhagang ito sa kanila. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang taong naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Isang gabi, samantalang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway at naghasik ng masasamang damo sa trikuhan. Nang tumubo ang trigo at magkapuhay, lumitaw rin ang masamang damo. Kaya lumapit ang mga alipin sa puno ng sampahayan at sinabi nito, hindi po ba mabuting binhi ang inihasik ninyo sa inyong bukid? Bakit po may damo ngayon? Sumagot siya, isang kaaway ang may kagagawa nito. Tinanong siya ng mga utusan, bubunutin po ba namin ang mga iyon? Huwag, sagot niya. Baka mabunot pati trigo. Hayaan na ninyong lumago. Kapwa hanggang sa anihan. Pag-ani, sasabihin ko sa mga tagapag-ani, ipunin muna ninyo ang mga damo at inyong bigkisin upang sunugin, at ang trigo'y inyong tipunin sa aking kamali. So, bakit sinasabi ng ating Panginoon during His earthly ministry, di ba ang kanilang, ito ay isang talinhaga, parabot, sa farmer, mayroong nagtatanim, nag-asip ng binhi, magandang binhi, pero bakit nung tumubo ay mayroong kasama, mayroong damo? Di ba ang kanilang inihasik ay mabuting binhi? Pero ano ang sabi dito sa binasa natin? Yung kaaway ang gumawa. So sabay-sabay. Ibig sabihin, ito po yung description ng ating Panginoon na hindi lahat ng tao ay believers. Mayroong unbelievers. So dito po na-describe na bubunutin ba namin? Anong sabi? Wag. Kasi madadamay yung mabubuting yung trigo. Madamay. Kaya antayin na lang yung harvest. Ang harvest po dito na sinasabi ni Kristo, yung kanyang pagbabalik. Second time sa kanyang pagbabalik. So, mayroon pong gagawin ang Panginoon, ito po yung judgment of the nations. Pagbalik ng Panginoon, mayroon pong judgment of the nations. Ayon sa Mateo 25, may judgment of the nations. Sa 25 verse 32, sa panahong iyon, matitipon sa harapan niya ang lahat ng tao, sila'y pagbubukod-bukurin niya tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa ang mga kambing. At sasabihin ng hari sa mga nasa kanan, hali kayo, mga pinagpala ng aking Ama, pumasok na kayo at manirahan sa kaharian inihanda para sa inyo mula pa ng likhain ang sanlibutan. And then yung sa verse 41, at sasabihin namin naman niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa akin. Ang sinumpa, kayo'y pasasaapoy na di mamatay. At inihanda para sa Diablo
at sa kanyang mga kampo. Ito po yung picture doon sa sinasabi ng Panginoon sa parable na yun. Pagdating ng judgment, ihiwalay na yung tupa at saka yung kambing. So yung tupa ay representing doon sa mga believers at yung kambing represent doon sa mga unbelievers. So dito sinabi ng Panginoon, mayroong separation. Kaya the believers and professors na sinasabi ay mayroon pong tinatawag na division. Sa panahon ng ating Panginoon, hindi lahat believers. Mayroon pong unbelievers at mayroon pong hatol para sa kanila. At mayroon pang sinabi ang Panginoon sa Mateo 7. Isa pa sa sinasabi niya sa Mateo chapter 7. Mayroong mga nagsasabi na sila ay believer during the time of our Lord Jesus Christ during His earthly ministry. Dito po sa verse 21 to 23, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking Amang nasa langit. Pagdating ng huling araw, marami ang nagsasabi sa akin, Panginoon, nangangaral po kami at nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga kababalaghan sa iyong pangalan. At sasabihin ko sa iyo, sa kanila, kailanman hindi ko kayo nakilala. Lumayo kayo sa akin, mga mapaggawa ng masama. Anong sabi ng Panginoon? Sabi niya, hindi lahat ang mga tumatawag sa Panginoon ay papasok sa kaharian ng Diyos. So ano po yung tinutukoy niyang kaharian? Yung pag-aari niya dito sa lupa. Ibig sabihin, hindi lahat ang papasok doon. Ang makakapasok sa kaharian na yon ay ang mga sumusunod lamang, yung mga naniniwala sa Kanya. Pero mayroong ibang nagsasabi. Sabi dito, nagsasabi nila, Panginoon, nangangaral po kami at nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga kababalaghan gamit ang inyong pangalan. So, mga kapatid, hindi pala guarantee o basihan na pag ginamit ang pangalan ng Panginoon, siya ay believer. Hindi basihan na binanggit ang pangalan ng Panginoon, siya ay mananampalataya. Dahil dito sa verse na binasa natin, maraming nagsasabing sila'y believer, sila'y nanampalataya. Ginamit nila ang pangalan ng Panginoon. Pero ang sagot ng Panginoon, sabi niya, kailanman hindi ko kayo nakikilala. So, sa madaling salita, ang pagtawag ng pangalan ng Panginoon, hindi ibig sabihin na siya ay believers na. Sabi ng Panginoon during sa kanyang earthly ministry. Mayroon pa siyang sinasabi sa Mateo 25:10 to 12. Basahin lang po natin. Ito nga ay patunay na may mga hindi naniniwala sa ating Panginoon. Sa Mateo 25. Yan, dito sa ano po, basahin natin yung 10 hanggang 12. Verse 10. Kaya, lumakad ang 5 kamal na dalaga, samantalang bumili sila, dumating ang lalaking ikakasal, ang 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at ipinid ang pinto. Pagkatapos, dumating naman ang 5 hangal na dalaga, Panginoon, papasukin po ninyo kami. So, yun yung request nila. Sigaw nila, ngunit tumugon siya, sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala. Yun yung sabi. So, ulitin ko po mga kapatid, hindi ibig sabihin na tinawag ang pangalan ng Panginoon, sila ay believer. Sila ay mananampalataya. Dito po sa binasa natin sa Matthew 7 and Matthew 25 na patunay
na hindi lahat ng tumatawag sa ating Panginoon ay mga nanampalataya or believers. So dito sa sinabi pa, sa Matthew 7 ulit tayo, sabi ng Panginoon, you know by their fruits. Paano yung malalaman ang mga believers, yung mga nanampalataya, malalaman nyo sa kanilang bunga or sa resulta o sa kanilang ginagawa. Ito ay ayon pa rin sa programa or the kingdom program na kung saan ang Panginoon inintroduce niya, ipinapangaral niya during His earthly ministry kung papaano malalaman ang isang tao kung siya'y believer o hindi. Dito po sa Matthew 7, balikan po natin, 7:15 to 20. Mateo 7. 15 to 20. Verse 15, mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta. Nagsisilapit sila sa inyo na animoy tupa, ngunit ang totoo'y mababangis na asong gubat. Makikilala ninyo sila sa kanilang mga gawa. Napipitas ba ang uba sa puno ng dawag o ang igos sa puno ng aruma? Nagbubunga ng mabuti ang bawat mabuting punong kahoy. Subalit, nagbubunga ng masama ang masamang punong kahoy. Hindi maaaring magbunga ng masama ang mabuting punong kahoy, ni ng mabuti ang masamang punong kahoy. Ang bawat puno na di nagbubunga ng mabuti ay pinuputol at itinatapon sa apoy. Kaya nga, makikilala ninyo sa kanilang mga gawa ang mga bulaang propeta. Nakita niyo po, sinabi ng Panginoon na paano natin ma-identify, makilala ang unbelievers at hindi. Yung tinatawag na bulaang propeta. Okay? At dinagdag pa sa Lucas. So ito po, kailangan nating maunawaan kung bakit napakahalaga ang maunawaan natin ang salita ng Panginoon. Dahil sa panahon natin ngayon, sa dami ng relihiyon, sa dami ng mga religious organization, hindi mo alam kung alin ang tama. Kaya nga, kailangan nating alamin, ayon sa Biblia, paano malalaman ang tama na pananampalataya at yung hindi tama. Ano ba ang dapat natin pipiliin? Yung mali o yung tama? Yung tama. At saan natin matatagpuan ang tama? Sa Biblia. Okay? Wala po sa relihiyon o sa mga religious sect. Wala po doon. Hindi natin matatagpuan ang tama. Ang tama ay matatagpuan natin sa Biblia lamang po. So sa Lucas, punta tayo sa Lucas. Luke chapter 7. Ayan, 21 to 23. Ano bang sinasabi dito? Verse 21. Ito po. Nang mga sandaling yaon, ay maraming pinagaling si Jesus, mga pinahihirapan ng karamdaman, at mga inaalihan ng masamang espiritu. Pinagkaloob niya makakita ang mga bulag, sinabi niya sa kanila, pagkatapos bumalik kayo kay Juan at sabihin ang inyong nakita at narinig. Nakakikita ang mga bulag, nakalalakad ang mga pilay, gumagaling ang mga pitungin, nakarinig ang mga bini, muling nabuhay ang mga patay, at ipinangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Mapalad ang taong hindi nag-aalinlangan sa akin. So yun ang inyong sinabi ng Panginoon na palatandaan na sabihin niyo kay Juan, John the Baptist, Juan Bautista ang nangyari.
ganito ang description sa kanya. Okay? So, kabutihan ba yung sinabi ng Panginoon na kanyang binuhay ang mga patay? Ay yung mga bulag ay nakakita, yung mga hindi nakakalakad. Yes, kabutihan po yun. Kaya nga dito na i-describe, malalaman ang mabuti o yung mabuting bunga dahil yun po ang puno. Sa madaling salita, malalaman mo kung ano yung puno, yun din ang bunga. So dito po, bakit sinabi ni Kristo na makilala nyo ang masama at saka hindi dahil sa kanilang ginagawa? So madali pong ma-identify, malalaman kung alin ang masama at saka hindi. So tayo dapat nating malaman yun para alam natin kung alin ang tama at saka mali. Isa pang sinabi ng ating Panginoon, sabi niya sa Lucas 14, "Whosoever does not bear his cross cannot be my disciple." Dito po sa Lucas, balik po tayo sa Luke 14, 25. Luke 14. Dito po sa 25 to 27, sumama kay Jesus ang napakaraming tao. Humarap siya sa kanila at kanyang sinabi, "Hindi maaaring maging alagad ko ang sinumang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid at maging sa sarili niyang buhay ng higit sa akin. Ang sinumang hindi magpasa ng sariling cross at sumunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko." Dito sa verse 28, kung ang isa sa inyo nagbabalak magtayo ng tore, hindi ba upo muna siya at tatayahin ang magugugol para malaman kung may sapat siyang salaping na ipatapos niyon. So, dito po sa verse na binasa natin ay ipinapaliwanag ng ating Panginoon. Ano bang mas mahalaga? Kumbaga, ipinapakita niya, ano bang pinaka-priority? Ano ba yung pinaka-importante? So dito po sa ipinaliwanag niya, ang napakahalaga sa time na ito ay ang pagsunod sa Kanya. Ang pagsunod sa Panginoon ang pinakamahalaga dito sa Kanyang sinabi doon sa mga apostol. Kaya mapansin natin yung mga apostol na tinawag ng Panginoon ay iniwan nila lahat yung kanilang ginagawa at anong ginawa nila, sumunod sa ating Panginoon. So ganun po katindi yung sinabi ng Panginoon sa mga apostol. Kaya pag yun ang ginagawa, magiging sila ay totoong disipulo. Then, mayroon pang sinabi, si Jesus, so mayroon tinatawag, the pretenders drew back to perdition. Anong sabi sa John chapter 6 sa Juan? John chapter 6, 64, 66, 64. Ngunit may ilan sa inyong hindi nanalig sa akin. Yun yung sabi ng ating Panginoon, sapagkat talastas ni Jesus buhat na noong una kung sino-sino ang hindi nananalig sa Kanya at kung sino ang magkakanulo sa Kanya. Idinugtong pa niya, iyan ang dahilan kaya ko sinabi sa inyo na walang makalalapit sa akin maliban loobin ito ng Ama. Okay? So, dito po, kung bakit sinabi ng ating Panginoon, okay, sa time ng kanyang ministry, dahil marami pong tinatawag na bulaang propeta, mga tinatawag na professors, mga bulaang propeta, na kanilang ipinapangaral contrary doon sa ipinapangaral ng ating Panginoon.
Sa panahon ng ating Panginoong Hesus, ang dami pong hindi rin naniniwala sa Kanya. How much more sa atin? Kung sa panahon ni Kristo ang daming hindi naniniwala sa Kanya, mas lalong marami sa panahon natin ngayon na hindi rin naniniwala sa ating Panginoon. Yun ba ay reality? Yes, yun po ay reality nangyari dahil sa panahon ni Kristo, kahit siya na mismong nangaral, kukunti lang po ang lumapit naniniwala sa Kanya. Sa panahon ng ating Panginoon, how much more sa panahon natin ngayon. Ganun lang din po. Maraming ayaw, maraming hindi talaga totoong naniniwala sa ating Panginoon. Kaya nga may tinatawag na comparison, believers and professors. May mga believers, mayroong mga hindi believers. So, kung kayo ang tatanungin, saan kayo doon? Sa believers. Okay? Sa group ng mga believers na sumampalataya sa ginawa ng ating Panginoon. Isa pang sinabi, sa dito po sa Hebrews, those who follow it were never enlightened. Ito po ay na-describe ng writer ng Hebrews patungkol po sa mga believers, mga remnant believing Israel, dito po sa Hebrews chapter 6. Hebrews chapter 6, 4 to 6. Sapagkat, paano pa mapagsisisi at mapanunumbalik ang mga tumalikod? Dati naliwanagan na sila. Nakakalasap ng kaloob ng langit at laging kabilang sa mga tumanggap ng Espiritu Santo. Nakalasap na rin sila ng kabutihan ng salita ng Diyos at nakadama ng kapangyarihan ng Diyos na lubusang mahayag sa panahong darating. Kung sila'y tumalikod pagkatapos malasap ang lahat ng ito, hindi na sila maaari pang mapagsisisi at mapanumbalik sapagkat muli nilang ipinako sa krus at ilinidilag sa kahihiyan ang anak ng Diyos. So sa verse na ito po ay ang fulfillment doon po sa millennial, doon po sa pagbabalik ng ating Panginoon. Dahil sa time na yun, ang Panginoon ay maghahari sa bayang Israel at ang Panginoon ay hindi na muling ipapako kung sila ay magkakasala sa panahon na yun. Bakit? Minsan lang po ipinako ang Panginoon at kung ang mga Israelites ay nagkasala, hindi na ipapako pa muli ang Panginoon. Okay? Kaya during the millennial reign ng ating Panginoon, hindi na po ganon ang gagawin pa ng ating Panginoon. Tandaan po natin, pag naghahari ang Panginoon, siya po ay isang judge. Siya po ay isang king, na kung may mga nagkamali, nagkasala, ay dumaan po sa tinatawag na proseso. Dumaan po sa hatol. Dahil ang Panginoon, pag siya'y naghahari, siya po ay isang judge ng lahat. Okay? So, ngayon, rightly dividing faith and religion. Tuloy natin, all these verses from Jesus' ministry to divide through Israel and then false Israel. Ibig sabihin po, mayroong dalawang klaseng Israel during the time of Jesus Christ. Mayroong totoong Israel, mayroong hindi totoong Israel. Dito po sa Lucas, Luke 12:51. Luke 12:51. Verse 51. Akala ba ninyo'y pumarito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa? Sinasabi ko sa inyo, hindi.
Hindi kapayapaan, kundi pagkakabahagi. Bakit sinasabi ng ating Panginoon? Yes, kasi ang Panginoon siya'y dumating para maghari sa bayang Israel, hindi siya tinanggap. Anong nangyari sa Israel? Na-divide. Kaya, hindi lahat ng Israel ay totoong believers. Mayroong mga Israel na hindi believers. So, nung dumating si Kristo, na-divide ang grupo ng Israel. Okay? Dagdag pa natin yung sa Lucas sa 12:32, patunay na mayroong bagong group, yung mga grupong naniniwala. Huwag kayong matakot, sabi dito sa Mateo 12:32, huwag kayong matakot, munting kawan, sapagkat ikinalulugod ng inyong Ama na ibigay sa inyo ang kaharian. So ito po, yung panibagong group, ito yung true Israel. Yung false Israel, sila yung mga tumanggi sa ating Panginoon. Okay? Dagdag natin yung Mateo 21:43. Mateo 21:43. 21:43. Ito po. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, hindi na kayo ang paghaharian ng Diyos, kundi ang bansang maglilingkod sa Kanya ng tapat. O, di ba, nahati yung Israel? Yung isang Israel, may believing Israel, mayroong unbelieving Israel. So, yan po. Kaya sabi niya, kaya nga, sinasabi ko sa inyo, hindi na kayo ang paghaharian ng Diyos. Israel din yung kausap. Pero ito po yung mga false Israel. Ito po yung mga unbelieving Israel. Okay? So, ulitin ko po, may unbelieving Israel, mayroong false Israel. During sa time ng ating Panginoon, kaya Jesus Christ came to rightly divide faith from religion. So, dito po, sino ang nasa pananampalataya? Yung true Israel or yung false Israel? Yung true Israel. Sino yung wala sa pananampalataya? Sino yung nasa religion dito po sa binasa natin? Yung mga false Israel. Kasi nga, itong mga false Israel, ang kanilang ini-introduce, yung kanilang relihiyon na pagiging Judaism. Okay? Pagiging Judaism, yun po ang kanilang ini-introduce, kaya hindi nila pinaniniwalaan ang Panginoon dahil ang akala nila papalitan ang kanilang relihiyon. So, hindi sila naniniwala. Kaya may mga ilang Israel na naniniwala po at umalis doon sa kanilang relihiyon. Ano bang relihiyon ng mga Judaizers? Judaism. Yun po ang kanilang relihiyon. Kaya itong mga Judaism, hindi po sila believers. Hindi po sila mananampalataya sa ating Panginoon. Sila po yung mga rebelde, kumbaga. Sila po yung mga nag-persecute sa mga tagasunod ni Kristo during that time. Okay? So, hindi lahat ng Israel ay totoong Israel. Pag sinasabing totoong Israel, hindi lahat ng Israel totoong naniniwala sa ating Panginoon. So, Jesus came to Israel to rightly divide faith from religion in Israel under the law. Nakuha niyo po? Ang purpose pala nung dumating si Kristo ay to rightly divide from faith from religion. So, hindi, na-mention natin, hindi guarantee na ang relihiyon ay tama. Hindi yun basihan na ang relihiyon ay tama. Itong mga Israelites ay devoted sila sa kanilang relihiyon
Pero hindi yan ang inintroduce ng ating Panginoon nung siya'y dumating, kundi ang kanyang ipinapangaral ay tungkol sa paghahari ng ating Panginoon sa bayang Israel. Sa relihiyong Israel, hindi po ini-introduce doon na si Kristo, si Jesus Christ ang kanilang hari. Okay? Mayroon pa silang inaantay na maghahari maliban kay Jesus. O di na-miss nila, bakit? Si Kristo po yung dumating para maghari sa kanila. Okay? Hindi nila nakita. Kaya Jesus came to Israel to rightly divide faith from religion in Israel under the law. Tandaan po natin, ang ipinopromote, ang ipinapangaral ng mga Judaizers ay ang batas. Okay? Doon sila nakafocus sa batas. Ngayon, kung ang isang tao ay hindi sumunod doon sa kautusan na ibinigay ng Panginoon kay Moses na dapat sundin, ay hindi po maging bahagi sa kanilang organization. Ito po ay ginawa na nilang basihan sa kanilang religion. Ano ba? Faith requires submission to Jesus as Christ. Ano po ang ni-require? Pananampalataya. Faith requires submission to Jesus as Christ, Lord, Savior, God. Ayan. Religion does not. So yun po ang inintroduce ng ating Panginoon nung siya'y dumating na dapat siya'y paniniwalaan, hindi religion. Dapat siya ang tagapagligtas, hindi relihiyon. Dapat siya yung Panginoon, hindi relihiyon. Hindi tayo ililigtas sa relihiyon. Walang mabasa sa Bible na ililigtas tayo sa relihiyon. Ang tagapagligtas ko, maging during the time of Jesus Christ, ang tagapagligtas ay si Kristo. Si Jesus Christ. Kahit itong mga Israel ay deboto sila sa kanilang relihiyon, pero sinabi ng Panginoon, anong sinabi niya sa mga apostles? Siya pa rin ang daan. Siya pa rin ang katotohanan. Siya pa rin ang buhay. Di ba? Kaya, mahalaga na maniwala sa ating Panginoon, lalo na sa panahon natin ngayon. Kung sa panahon noon, maniniwalaan si Kristo bilang tagapagligtas, ganun lang din sa panahon natin ngayon, paniniwalaan ang Panginoon, ang kanyang ginawa sa cross para ang tao ay maligtas. Hindi po relihiyon. Kasi karamihan, sasabihin, ay hindi ko na babaguhin ang relihiyon ko. Karamihan sasabihin, may relihiyon na ako, bahala ka na. Ito pong tandaan natin mga kapatid. Hindi relihiyon ang pinag-uusapan para ang tao ay maligtas. Ang relihiyon po, ito ay ginawa lang ng tao. Ang relihiyon po ay invented by man. Pero kung kaligtasan ang pag-uusapan, masusumpungan natin sa Panginoon. Amen? Masusumpungan po natin sa Panginoon. At paano maligtas ang isang tao? Dapat maniwala. Okay? Dapat maniwala sa ginawa ng ating Panginoon. So even those with faith were required to do the religion to receive. Mayroong sinasabi dito sa James chapter 1, Santiago. James chapter 1, may i-describe regarding doon sa Jewish religion. Paano naman nila i-describe ano yung ni-required. Dito po sa James 1, 26-27, kung inakala ninuman na siya'y talagang reliyoso, ngunit hindi naman marunong mapigil ng dila, dinadaya lamang niya ang kanyang sarili, at walang kabuluhan
ang kanyang pagiging relihiyoso. Ganito ang pagka-relihiyoso na minarapat at kinalulugdan ng ating Diyos at Ama. Tulungan ang mga ulila at mga babaeng balo sa kanilang kahirapan at ingatan ang sarili na huwag mahawa sa kasamaan ng sanlibutan. So, nagbigay ng tinatawag requirements. Kung halimbawa, siya ay relihiyoso, ito dapat ang gagawin. Pag hindi, paano siya tatawaging relihiyoso? So, mayroong na-describe dito sa book na ito. Ngayon, no one side today is under the Jewish religion. Sa panahon ngayon, Galatians 1:13. Galatians 1:13. Hindi dahil sa inyo kung paano ako namuhay bilang masugid na kaanig sa Judaismo. Buong lupit kong inuusig ang Iglesia ng Diyos. At sinikap na ito'y wasakin. So, ito yung background ni Apostol Pablo nung hindi pa siya na-convert, hindi pa siya nanampalataya. Ang ginawa po niya, pinersecute, pinahirapan niya ang mga iglesia. So, ibig sabihin, hindi na yun basihan. Okay, nung sa time na yun, nung na-convert si Pablo, hindi niya ini-introduce ang tinatawag na Jewish religion. Wala pong maliligtas sa panahon ngayon under sa Jewish religion. May dinagdag pa siya sa Galatia 3:25. Verse 25, ngayon, nananalig na kami sa Kanya, wala na kami sa pangangalaga ng tagapagturo. Ayan, hindi na po doon, hindi na under sa tinatawag schoolmaster, yung kautusan na binigay ng Panginoon kay Moses. So, ulitin ko, ang Panginoon ay siya yung author ng right division. Siya yung pinaka-author o dahilan, kaya ni-required si Apostol Pablo, ni-required niya na aralin natin ang Bible rightly divided. Bakit po? Kasi kung hindi natin aralin ang Bible rightly divided, ang tendency, paghahaluin lang natin ang mga katuroang nasa Bible. Di ba sa Bible ang daming katuroan? Dapat po nating alamin kung ano ang mga katuroan para sa atin. Okay? Katulad ng nabanggit po natin, nung dumating ang Panginoong Hesus, Kanyang ipinapangaral ang mabuting balita at hindi lahat naniniwala. Kaya sinabi niya ang mga palatandaan sa mga hindi nanampalataya. Makikita doon sa kanilang ginawa. Okay? Ngayon, dito tayo sa pang-apat, saved and lost today. Meron bang gano'n na siya ligtas tapos nawawala yung kaligtasan? There are true and false believers. Sa church po, hindi lahat believers. Bakit? Pag sinabing saved, dapat saved. Bakit sasabihin pang mawawala ang kaligtasan? Kung ikaw ay niligtas ng Panginoon, mawawala pa ba ang kaligtasan na yun? Hindi na. Kung ang tao ay ligtas, hindi na yun, hindi na mawawala ang kaligtasan. Pero bakit mayroong nagsasabi na hindi ako ligtas? Siya naniniwala pero hindi ligtas. There are true and false believers. Mayroong true believers, mayroong false believers. Mingled in church. Ibig sabihin, sa church hindi lahat talaga believers. Naniniwala po ba tayo dyan? Hindi lahat ng church ay believers. Kaya yan po ang pag-aaralan natin, yan po ang alamin natin na dapat tayo nasa church, lahat tayo believers.
Ulitin ko po, ano po ang dapat nating paniniwalaan sa ating Panginoon? Yung ginawa niya sa cross. Kasi bakit natin paniniwalaan yon? Siyempre naman, siya ang may kakayanan na iligtas ang tao dahil ang tao ay makasalanan. Sino dapat ang naipako sa cross? Tayo. Bakit? Tayo yung makasalanan. Bakit si Kristo walang kasalanan na ipako sa cross? Para tayo maligtas. Okay? So ano ang dapat natin gawin? Paniwalaan siya. So there are true and false believers mingled in church. There are unsaved in churches. Maraming hindi ligtas. Kaya dito po sa ating iglesia, ipinapangaral natin lagi ang kaligtasan. I-share lagi natin ang salvation para maunawaan. Kahit paulit-ulit natin marinig ang salvation, ito po ay napakahalaga. Ang hirap naman pumunta ka sa church, hindi mo alam na ikaw ligtas. Ang hirap naman na pumunta ka sa isang gathering, hindi mo alam ikaw ay ligtas. Napakahalaga po, maunawaan natin ang kaligtasan. Napagtatanungin ka, ikaw ba ay ligtas? Yes, bakit? Sasabihin mo, pinaniniwalaan ko ang Panginoon. Pinaniniwalaan ko ang Panginoon na siya'y namatay para sa akin. Siya inilibing at nabuhay sa ikatlong araw para ako'y maaariing ganap. Ako ay ma-justify for my justification. So, kailangan malinaw po sa atin. Anong reason kung bakit ka nagsimba? Sasabihin mo, dahil ako ay ligtas at kailangan kong lumago spiritual. Alam niyo po yung ginagawa natin. Okay? Yung ginagawa natin para tayo lumago spiritually. Hindi naman pwedeng naniniwala ka, nandoon ka lang. Hindi naman pwedeng naniniwala ka, ayaw mong sambahin ang Panginoon. Hindi naman pwedeng ikaw ay naniniwala, ayaw mong lumapit sa gathering. Okay? So, ang napakahalaga po, tayo ay nandirito pag-aralan ang salita ng Panginoon para tayo unti-unting mag-grow spiritual. Okay? Spiritual growth. Some seek God through religion. Mayroong iba na ang hinahanap relihiyon and never find Him. Some know God in truth without religion. Maraming nakakasumpo ng katotohanan, hindi relihiyon, nakabase sa relihiyon. Maraming mga naghahanap ng relihiyon, pero hindi naman nakilala ang Panginoon. So, ang maganda pala, alisin ang relihiyon para purely maunawaan natin ang salita ng Panginoon. Minsan ang relihiyon ang naglagay ng limitasyon sa atin. Minsan ang relihiyon ang naglagay sa atin ng limit. Minsan ang relihiyon, kukontrolin tayo. Minsan ang relihiyon, hindi nakakatulong when it comes of eternal destination. Nasa Biblia po, okay, ang Biblia ay magiging malaya tayo na ang Panginoon ang mag-control sa atin. Nakuha niyo po ito? Sa relihiyon, mayroong bakod. Binabakuran po ang ating paligid at hindi tayo makagalaw at kontrolado tayo sa relihiyon. Anong sabi ng Panginoon during His ministry? The truth shall set you free. Kasi noon, ang relihiyon ng mga Israel ay binigyan sila ng limitation. Kaya sabi ng Panginoon, the truth shall set you free. Gusto ba natin na mayroon tayong freedom to worship? Gusto ba natin na mayroon tayong kalayaan sambahin ang Panginoon? Yes, paniwalaan natin siya. Hindi na tayo pwedeng babakuran ng kahit anong relihiyon kung ikaw ay mayroon ng relasyon sa ating Panginoon. Kung ang isang tao ay mayroon ng ugnayan sa Panginoon, hindi na po relihiyon ang nasusunod. Bakit? Mayroong limitasyon. Okay? Mayroong pader na yung galaw mo ay nililimitahan. So, hindi po ganun ha. There are people who identify with God and people whom God identifies. Galatians 4. Galatians 4.
9. Ngunit, ngayong nakikilala na ninyo ang Diyos, dapat ko pa nga sabihin, ngayong nakikilala na kayo ng Diyos, bakit kayo nanunumbalik sa mga tuntuning walang bisa at walang halaga? Bakit ibig na naman ninyong paalipin sa mga iyon? Ibig sabihin, kung ang isang tao ay believers, nanampalataya ay wag na tayong paalipin pa sa alinmang mga alituntunin na ibinigay ng mga relihiyon. Hindi na tayo pasako pa doon. Ito na nga tayo, naniniwala tayo sa Panginoon, nagkaroon tayo ng freedom sa Panginoon, bakit pa ang iba ay manumbalik, babalik pa doon at magpaalipin mo? Di ba? Anong gusto ba natin? Maging malaya na mag-worship sa Panginoon o limitahan ang ating pagsisimba? Maging malaya. Kahit saan tayo pwedeng sumamba. Kahit saan tayong lugar pwedeng sambahin ang Panginoon. Wala pong makikialam bakit hindi ka na nakatali doon sa relihiyon. Okay? Ang Panginoon na po ang ating pinapahalagahan habang nandito tayo sa mundong ibabaw, ang Panginoon ang ating pinapahalagahan. Marami tayong dapat ipasalamat sa Panginoon. Pagpunta mo dito, salamat sa Panginoon. Pagising mo kaninang umaga, salamat sa Panginoon. Lahat ang daming ipapasalamat sa ating Panginoon. Dapat ba siyang sambahin? Amen. Dapat siyang sambahin. So the problem of hypocrites is a problem for religion, not grace through faith. Basahin natin ha. Romans chapter 3. Romans chapter 3, 23 to 26. 23. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos, dahil sa kanyang kagandahang loob ay pinawalang sala sila sa pamamagitan ni Kristo Jesus na nagpalaya sa kanila. Siya ang itinakda ng Diyos na maging handog upang sa pagbubo ng kanyang dugo ay naipapatawad ang kasalanan ng tao. Sa pamamagitan ng pananalig sa Kanya, ginawa ito ng Diyos upang ipakilalang siya ay matuwid, sapagkat noong una ay nagtimpi siya at itinagpaumanhin ang mga kasalanang nagawa ng mga tao. At sa ngayon, pinawalang sala niya ang mga nanalig kay Kristo. Anong sabi? Sa lahat ng nanalig sa Kanya ay pinawalang sala. Ganon ang ginawa ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, tandaan natin, ang kaligtasan ay sa pamagitan ng biyaya. Salvation by grace through faith. Hindi po sa relihiyon. Nakuha niyo po, sino ba ang nag-imbento ng relihiyon? Tao. Bakit ito ginawa? Para ang tao makondol. Para ang tao mabigyan ng limitasyon. Pero kung kaligtasan ang pag-uusapan, masusumpungan natin sa Panginoon. At dapat nating paniniwalaan, kaligtasan ang salvation totally by the grace of God through faith. Salvation today, ano bang kaligtasan ngayon? Ulitin ko po, by grace through faith. Is reserved for ungodly sinners. Kaya nga, ang salvation available para sa lahat. At ito'y masusumpungan lamang sa mga naniniwala. Romans chapter 4 verse 5, basahin po natin. Dito sa verse 5, datapwat ang hindi gumawa kundi nanalig sa Diyos na nagpapawalang sala sa makasalanan ay pinawalang sala dahil sa kanyang pananalig. Kaya tinawag ni David na mapalad ang taong pinawalang sala. So dito po napakalinaw na ang righteousness, ang katwiran
ito po ay mula sa ating Panginoon, hindi sa pamagitan ng ating gawa. Ang katwiran ay galing sa Panginoon. Yan po ang biyaya, grace ng Panginoon. Mayroon pa siyang sinabi sa Romans 5:8. 5:8, ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang namatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Si Kristo mayroon na pong ginawa. Noong tayo'y makasalanan pa, may ginawa ang Panginoon. Ano po ang dapat nating gawin? Maniwala sa kanyang ginawa. Pero mo yun, hindi ka na mag-work para maligtas. Ang gagawin mo lang, maniwala para ikaw maligtas. At saan tayo maliligtas? Maliligtas doon sa parusa. Doon tayo iniligtas sa parusa ng ating Panginoon. So para hindi tayo maparusahan, dapat maniwala. Saved or lost. It's not a religion or works, but faith in the finished work of Christ. Ang kaligtasan po wala sa relihiyon, pero ang kaligtasan nandoon po matatagpuan natin sa ginawa ni Kristo. His finished work. Doon po natin masusumpungan ang kaligtasan. This is why much of practicing Christianity remains ignorance of salvation. Alam niyo po, halos 70% plus ng mga nagsasabing Kristiyano ay ignorant sa kaligtasan. Hindi nila alam ang kaligtasan. Hindi niya alam ano ba ang salvation. At ayaw natin na maisama tayo sa 70% plus. Dapat ngayon alam natin na ang kaligtasan ay ginawa ng Panginoon. Ang kaligtasan, maranasan ng tao kung ito'y paniniwalaan. At yan po ang pininiwalaan natin. Ano ba? Balik tayo sa 2 Corinthians 4:3. Paul says, if our gospel be hid, it is hid to them that are lost. Sino po ang nagtago doon? Religion. Hindi ipinapangaral ng relihiyon ang katotohanan. Kaya na itago. Good news po. Nakalaya po tayo sa kung anumang relihiyon dahil bakit? Tayo naniwala sa Panginoon. Gusto pa ba natin na magpasakop muli? Hindi na. Alam natin yung katotohanan. Kung ang relihiyon ay hindi nakatulong when it comes sa eternal destination ng tao, bakit tayo mananatili? Nakuha yung point? Ang kaligtasan hindi nakabase sa relihiyon. Bakit? Ang relihiyon yun yung dahilan na naitago ang kaligtasan. Ang totoong ebanghelyo na itago dahil sa relihiyon. Kasi ang relihiyon, imbento ng tao. Nakuha niyo? Kaya mahalaga po maunawaan natin ang Bible. We live in a non-Christian country if we are discerning saved and lost. Magiging ganun po ang senaryo. Tandaan po natin, ang kaligtasan, once you believe, ikaw ay saved. Ikaw ay saved. Mawawala pa ba yun? Hindi na. Kasi ang taong naniniwala, siya may tatak na espiritu. Basahin natin Ephesians 1:13. Ephesians verse 13, chapter 1, verse 13. Kayo may naging bayan ng Diyos nang kayo'y manalig sa Kanya. Matapos ninyong marinig ang salita ng katotohanan, ang mabuting balita na nagdudulot ng kaligtasan, kaya ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo, ipinangako ng Diyos bilang tatak ng pagkahinirang sa inyo. Ang ganda po mga kapatid, once ang isang tao na naniniwala, siya po ay tinatakan ng Panginoon bilang ang Panginoon ang nagmamay-ari sa atin. Kaya sa ganitong gawain, nandito tayo, patunay na ang Panginoon ang ating itinataas. Hindi lahat ng tao ay nasa simbahan. Tama? Hindi lahat ng tao ay nagpupuri sa Panginoon. Hindi lahat tinatawag ang Panginoon pag Sunday. Ilan lang po. Okay?
Kaya, kasama tayo sa ilan na sumampa sa ating Panginoon. Kasama tayo sa ilan na pinupuri natin ang Panginoon every Sunday. At dapat po nating i-maintain, pahalagahan ang ganitong gawain. Bakit? Ang Panginoon po ay natutuwa. Ang Panginoon po ay masaya sa ginagawa natin. Di ba? Ang ganda po mga kabataan habang lumalaki na ang pundasyon nila ay ang Panginoon. Napakaganda po. Okay? Na yun ang marami. Yun ang dumami sa ating community. Mga kabataan ay may takot sa Panginoon. Mga kabataan ay naniniwala sa Panginoon. Mga kabataan na pinupuri ang Panginoon. Di ba? So, mayroon pong false brethren at saka ignorant brethren. Mayroong dalawang klaseng kapatid. Kapatiran. Ang una, false brethren. Hindi totoong kapatid. Pangalawa, ignorant na kapatid. False brethren and ignorant brethren. What we are talking about is how to know if someone is saved. So, ibig sabihin, dito natin, sino ba talaga ang totoong kapatid at yung ignorant? Hindi natin alam, pero ang Panginoon nakakalam ko. We have the unique challenge of this discerning false brethren from ignorant brethren. Paano natin malalaman ang hindi totoong brethren at saka yung ignorant? May sinabi si Apostol Pablo, Paul speaks of both false and ignorant. Galatians 2:4. Chapter 2, verse 4. Bagaman, ibig siyang ipatuloy ng ilang taong napanggap na mga kapatid at nakihalubilo upang tiktikan ang ating kalayaan mula kay Kristo. O, di ba may ang intention ng mga false at ignorant na brethren ay sisiraan lang niya ang isang tao. Pag ganun po, hindi totoong kapatid yun. Kung kapatid mo, hindi ka sisiraan. Kung kapatid mo, hindi ka i-destroy. Mayroon pa, dito sa Romans 11:25. Romans 11:25. Mga kapatid, may isang hiwaga na ibig kong malaman. Ninyo para hindi maging mataas ang kalagay ninyo sa inyong sarili, ang pagmamatigas ng bahayang Israel ay pansamalata, hindi panghabang panahon. Ito ay tatagal lamang hanggang sa lapit sa Diyos ang mga kabuang bilang ng mga hintel. Okay? So, sa 1 Thessalonians 4:13, ganun din po. At ito po, mayroong tinatawag ignorant and false brethren. So, paano natin ma-identify ang false brethren sa pamagitan pa rin ng salita ng Panginoon? Kasi without the Word of God, hindi natin ma-identify, malaman kung ang kapatid na ito ay totoo o hindi. So, unbeliever, lost, or unsaved. So, dito po yung the unbeliever profess. Ano ang ipoprofess ng mga unbeliever? Hindi ako Kristiyano. Ang mga unsaved, nagkukunwari sila ay Kristiyano, pero hindi ni-deny ang katotohanan. So, ganun po. Then, believer or saved by Christ. So, may tinatawag na ignorant brethren, they trust the gospel, but are ignorant of other truth. So, ignorant ang tawag ka. Nagsasabing, naniniwala naman ako, pero hindi buong paniniwala. Ang tawag doon, ignorant. Okay? Every new believer, every babe, Christian, all of us about something. May mga ganun po. Kaya, napakahalagang maunawaan natin ang Bible. Kasi, halimbawa, okay lang ba sa atin na tayo maniniwalang baby? Sa paniniwala, siyempre hindi. Gusto nating lumago, kaya ito, ginagawa natin. Mayroong tinatawag na carnal, they trust the gospel but behave abhorrently. Ang salitang carnal, ito po yung nagsasabing believer, pero ginagawa pa rin niya ang mga worldly na gawain. Ang tawag po doon ay carnal.
faithful brethren, in Colossians 1:2, they trust the gospel and do what they ought. Alin ba tayo dito? Yung baby na believer, carnal na believer, o faithful believer? Faithful believer. Do yun po yung goal natin. Maintain the fellowship, itong gathering, i-maintain natin habang hindi pa nangyari ang rapture. Habang hindi pa bumalik ang Panginoon para kukunin ang mga believers, ang gagawin natin, maintain. I-maintain po natin mga kapatid, and then invite po tayo. Kung concern kayo sa mga kaibigan nyo, sa parents nyo, kung wala dito, sa kapatid nyo, i-imbitahin nyo para sila din ay matuto. Okay? I-invite nyo para sila din ay matuto. At napakaganda po na kayo'y gamitin ng Panginoon. Kahit sa ganung paraan, mag-invite para sila din ay matuto. Diba? Yun yung isang layunin para ang tao'y maligtas. Dapat nating i-share ang mabuting balita. So the heretics, ito po yung mga heretics, we have to be concerned and say they know the gospel. Ito mga heretics, sasabihin na alam ang gospel pero iba po ang motibo nila. Okay? Yung nagkunwari lamang. This is where you found in Galatians 2:21. Heretics are ignorant. Sila, ang mga heretics ay doon sila sa group ng mga ignorance. Nagsasabing sila ay alam yung gospel, pero ang motive nila hindi. Iba ang motibo nila. But their heresy denies what makes them brethren. They are saved if they hold to the truth, but if they do not, only God knows. If there are teachers in this category, we ought to avoid. If there are friends in this category, we must minister to them as Paul did. So ang part natin is to minister. Kung may mga kaibigan, halimbawa, na ganun po, our part is to introduce, turuan natin, i-minister or invite. Most people are in the category. Our ministry to speak truth in love in 1 Timothy 2:4. 1 Timothy chapter 2. Verse 4. Na ang ibig ay maligtas ang lahat ng tao ay makaalam ng katotohanan. So ano po ang gusto na nais ng Panginoon? Kung maaari lahat ng tao ay maligtas. At sino ang gagamitin para makarating sa kanila ang mensahe? Tayo ang gagamitin. Either share or invite. Either i-share natin or i-invite natin dito para din sila makarinig ng mabuting balita. So bilang pagtatapos po, ito pong mga 5 bagay dapat natin tandaan, mga bagay na ito. Ulitin ko po, ang relihiyon, ang dahilan kung bakit nagkaroon ng kanya-kanya na grupo instead na paniwalaan ang sinasabi ng Biblia. Pero ang good news po doon, tayo nakalaya po doon sa relihiyon na kung saan binabakuran ang ating freedom. Ito po, nung tayo naniniwala sa Panginoon, tayo ay mayroong freedom. Tayo naniniwala sa Panginoon, mayroon na tayong kaligtasan. At ang kaligtasan ito ay i-maintain natin hanggang sa kanyang pagbabalik doon sa tinatawag na rapture. Okay? So, tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa pagkakataon na iyong pinagkaroon. Salamat sa mensahe na aming pong napagkanalan mo. Maraming salamat at sa ito namin pinaubaya ang lahat sa pamagitan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Maraming salamat po.